99.9, your good vibes. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. Live mula sa himpilan ng GV 99.9 FM Batangas. Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV 99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita ihahatid ni DJ Joey Boy. GV News Express. 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 Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. Malacanang pinasisinungalingan ng akusasyon na may alam si PBBM sa umano'y kickback sa flood control projects. GV News Express. ICC pinangalanan sina De La Rosa at Go bilang co-perpetrators sa drug war case ni dating Pangulong Duterte. GV News Express. DTI nagbabala sa online shopping scams ngayong Valentine's Day. GV News Express. Food vlogger patay matapos kumain ng nakalalasong devil crab sa Palawan. GV News Express. Suspect sa karnaping patay sa enkwentro sa Lucena City, Quezon. GV News Express. Lalaki naman patay matapos pagbabarilin sa loob ng inuupahang silid sa Batangas City. GV News Express. At Department of Health nagpaalala sa safe sex at konsentrasyon sa gitna ng pagtaas ng HIV cases sa bansa. GV News Express. Sa detalye ng mga balitang yan, ka-vibes, mariing pinasinungalingan ng Malacanang ang akusasyon ng ilang kongresista na may kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y natanggap na kickback ng ilang matataas na opisyal kaugnay ng flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagawa na ng Kamara ang mandato nitong imbestigahan ang pagdadawit sa Pangulo sa naturang issue. Aniya dumaan ito sa tamang proseso at napag-alamang walang basihan ang aligasyon. Giit ni Castro, hindi dapat gamitin bilang armas ang mga paninira na walang matibay na ebidensya upang pahinain ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Dumistansya naman ang palasyo sa issue ng tanungin kung dapat bang magsalita ang opisyal na iniuugnay sa kontrobersiya. Tumanggi rin si Castro na tahasang pasinungalingan ang aligasyon dahil maging sila ay hindi pa umano nakikita ang sinasabing text message sa pagitan ng Pangulo at ni dating Undersecretary Adrian Bersamin na iniuugnay bilang bagman sa issue. Sa kabila nito, binigyan diin ng Malacanang na nais ng Pangulo na tutukan ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa at ipaubaya sa mga kinauukulang ahensya ang investigasyon sa anumang impormasyong kaugnay sa flood control scandal. GV News Express. Samantala, pinangalanan ng International Criminal Court o ICC sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Bongo bilang mga co-perpetrators sa kasong may kaugnayan sa kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa inilabas na document containing the charges o DCC noong Pebrero 13, tinukoy si Duterte bilang indirect co-perpetrator sa ilalim ng Article 25
153A ng Rome Statute para sa mga krimen laban sa sangkatauhan, partikular ang murder at attempted murder. Nakasaad sa dokumento na ang mga pagpatay ay naganap mula 2011 hanggang 2019, kabilang ang mga insidente sa Davao City na iniuugnay sa tinaguriang Davao Death Squad at mga operasyong isinagawa sa ilalim ng War on Drugs noong panahon ng kanyang administrasyon. Ayon sa ICC, ang pagkakasama ni De La Rosa at Go sa listahan ay dahil sa kanilang umano'y papel sa pagpapatupad at pagsuporta ng mga polisiya ng drug war. Kasama rin sa mga tinukoy ng opisyal sina Vicente Tadao, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde, Dante Giran, Isidro La Peña at Vitaliano Aguirre II. Bukod pa ang iba pang opisyal ng Philippine National Police at high-ranking government officials na may direktang kinalaman umano sa operasyon. Sa kasalukuyan, nakatakdang pag-aralan ng pre-trial chamber ng ICC ang mga ebidensya upang matukoy kung uusad ang paglilitis. Binigyang diin ng korte na ang paglalabas ng dokumento ay bahagi ng transparency at upang ipakita ang saklaw ng pananagutan sa tinaguriang War on Drugs ng Pilipinas. Patuloy namang hinihintay ang magiging tugon ng mga pinangalanang individual kaugnay ng naturang usapin. GV News Express. Sa ibang balita naman mga ka-vibes, pinag-iingat ng Department of Trade and Industry o DTI ang publiko sa pagbili ng mga regalo online ngayong Valentine's Day dahil sa tumataas na kaso ng shopping scam. Ayon sa DTI, dumarami at mas nagiging agresibo ang mga hindi rehistradong online seller na nag-aalok ng mga love gifts na walang kasiguraduhan ng kalidad at walang sapat na proteksyon para sa mga mamimili. Binigyang diin ng ahensya na mahalagang mamili lamang sa mga lehitimong online platform na may DTI Trust Mark upang maiwasan ang panloloko at matiyak ang seguridad ng mga transaksyon. Kasabay nito, nagbabala rin ang Philippine National Police o PNP at ang Scam Watch Pilipinas sa paglaganap ng tinatawag na love scams sa social media at dating applications. Batay sa tala ng PNP, umabot sa 75 ang naitalang kaso ng love scam noong 2024, 54 na kaso noong 2025 at 6 naman na kaso mula noong Enero hanggang Pebrero ngayong taon. Modus umano ng mga scammer ang paggamit ng artificial intelligence upang lumikha ng mga pekeng larawan, video call at scripted na usapan para makuha ang tiwala at pera ng kanilang mga biktima. Paalala pa ng mga otoridad maging mapanuri at huwag basta magpadala ng pera o personal na impormasyon sa mga kahinahinalang online transactions, lalo na ngayong panahon ng pag-ibig. GV News Express. Samantala mga ka-vibes, dako naman tayo sa ating mga police reports. Naging mitya ng kamatayan ng isang kilalang food vlogger at social media influencer ang pagkain umano nito ng nakalalason ng tinaguriang devil crab sa lalawigan ng Palawan kamakailan. Kinilala ang biktima na si Emma Amit, 51 anyos, na nagbahagi pa ng vlog sa kanyang social media account habang nakangiti at kinakain ang kakaibang uri ng alimango. Sa ulat na nakarating sa Office of Civil Defense Mimaropa at sa pulisya, makikita sa footage ang naturang devil crab na hawak ng biktima bago ito lutuin at kainin. Gayunman, pag-uwi umano nito sa kanilang bahay ay bigla itong hinimatay matapos pumasok sa kanyang bloodstream ang lason mula sa nakain na alimango na sinasabing delikado at hindi pa dapat kainin. Nabatid na bago ang insidente ay nanghuli ng shellfish ang biktima kasama ang ilang kaibigan sa isang bakawan noong nakaraang linggo kung saan nakuha ang naturang devil crab. Isinugod pa sa isang lokal na ospital si Amit matapos makumbulsyon, subalit patuloy na lumala ang kanyang kondisyon hanggang sa tuluyang bawian ng buhay makaraan ng 2 araw na pagkaka-confine. Ayon sa ilang matatandang residente sa lugar, may taglay umanong lason ang naturang uri ng alimango at matagal nang ipinagbabawal itong kainin. Nanawagan naman ang mga lokal na opisyal, lalo na sa mga content creator at vloggers, na huwag isapanganib ang kanilang buhay para lamang makalikha ng kakaibang content at makakuha ng mas maraming views sa social media.
GV News Express. Oras natin mga ka-vibes, alas 11:14 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balita sa Lucena City, Quezon. Patay ang isang lalaking sospek sa karnaping matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis sa Talaw-Talaw Bypass Road sa barangay Mayao Parada sa Lucena City bandang alas 10:50 ng gabi noong Pebrero 12. Ayon sa ulat ng Lucena City Police Station, nagsagawa ng follow-up at hot pursuit operation ng mga otoridad matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa kinaroroonan ng natitirang sospek na naunang naitalang kaso ng karnaping. Nauna nang naaresto ang isa nitong kasamahan habang ang isa ay nakatakas. Namataan umano ang sospek habang sakay ang tinangay na motorsiklo, ngunit nang mapansin ang papalapit na mga pulis, agad itong tumakas na nagresulta sa habulan. Sa ulat naman ng pulisya, nang ma-corner ang umano'y bumunot ng baril at nagpaputok ang sospek laban sa mga operatiba. Dahil dito gumanti ng putok ang mga pulis na naging sanhi ng pagkakasugat ng sospek. Agad itong isinugod sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Sa verifikasyon naman ng record, lumabas na may umiiral na warrant of arrest ang sospek kaugnay ng kasong theft. Inirekomenda naman na ang pagproseso ng crime scene ng Quezon Provincial Forensic Unit para sa mas masusing investigasyon. GV News Express. Samantala, sa lungsod naman ng Batangas, isang lalaki ang namatay matapos pagbabarilin sa loob ng inuupahang silid sa Batangas City. Kinalala ng Batangas City Police Station ang biktimang si John, na ayon sa inisyal na investigasyon ay nasa loob ng kanyang inuupahang silid sa Purok 6 sa barangay Sorosoro, Ilaya, Batangas City. Bandang alas 9 nitong nakaraang Miyerkules, Pebrero 12, nang bigla na lamang pasukin si John ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek at paulit-ulit na pinagbabaril. Dahil sa dami ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, idineklara itong dead on the spot. Mabilis namang tumakas ang mga salarin na naglakad lamang patungo sa hindi pa matukoy na direksyon, bit-bit ang armas na ginamit sa krimen. Agad na nagsagawa ng dragnet operation ng mga otoridad habang rumisponde rin ang SOCO para sa pagsusuri sa crime scene at pagkalap ng mga ebidensya. Sa ngayon ay patuloy ang follow-up investigation ng pulisya upang matukoy ang motibo at maaresto ang mga salarin. GV News Express. At dahil nga ngayong Valentine's Day mga ka-vibes, nagpaalala po ang DOH sa ligtas na pakikipagtalik at konsentrasyon sa gitna ng pagtaas ng HIV cases sa bansa. Hindi lang sa panahon ng Valentine's Day dapat maging maingat. Ito ang mariing paalala ng Department of Health o DOH sa publiko hinggil sa kahalagahan ng ligtas na pakikipagtalik buong taon. Ayon sa ahensya, ang pagpapractice ng safe sex ay hindi lamang para sa pag-iwas sa mga sexually transmitted infections o STIs at hindi inaasahang pagbubuntis, kundi isa ring epektibong paraan ng family planning. Binigyang diin ng DOH ang paggamit ng proteksyon gaya ng condoms, lubricants at pre-exposure prophylaxis o PrEP, lalo na sa mga nasa dating stage pa lamang. Pero higit sa proteksyon, iginiit din ng kagawaran na dapat laging pairalin ang consent at paggalang sa personal boundaries sa anumang uri ng physical intimacy. Ang babalang ito ay bunsod na rin ng nakababahalang pagtaas ng kaso ng HIV sa Pilipinas. Sa huling tala mula noong Nobyembre hanggang Disyembre ng nakaraang taon, umabot sa mahigit 1,400 ang bagong kaso na naitala sa bansa. Para naman sa mga single, ang payo naman po ng DOH sa inyo unahin ang self-love at pangangalaga sa mental health. Ayon sa ahensya, ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pagprotekta sa sarili at sa kapakanan ng kapwa. GV News Express. GV 99.9 Weather Update. Para naman sa ating weather update mga ka-vibes, narito po ang lagay ng panahon ngayong araw. Mga ka-vibes, apektado ng shear line ang silangang bahagi ng Central at Southern Luzon.
habang umiiral ang northeast monsoon o amihan sa northern Luzon. Patuloy namang nakaapekto ang easterlies sa nalalabing bahagi ng bansa. Asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at posibleng pagkidlat at pagkulog sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, sa probinsya ng Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, lalawigan ng Quezon, Rizal, Laguna at Camarines Norte, dulot po yan ng shear line. Posible rin ang flash floods o landslide dahil sa katamtaman hanggang sa minsang malakas ng pag-ulan. Samantala sa Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, makakaranas din ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Bunsod naman po yan ng easterlies. May banta rin ng pagbaha at pagguho ng lupa kapag lumakas ang ulan. Samantala sa mga probinsya naman po sa Batanes, Babuyan Islands, Apayao at Ilocos Norte, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panakanakang mahinang pag-ulan. Dulot naman po yan ng hanging amihan. Wala namang inaasahang malaking epekto ito sa mga naturang probinsya. At sa Metro Manila at sa mga nalalabing bahagi ng bansa, makararanas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may posibilidad ng isolated rain showers o thunderstorms dahil nga yan sa easterlies. Kaya po mag-ingat tayo sa posibleng flash floods, lalo na kung magkakaroon ng malalakas na thunderstorms. Para naman po sa ating mga maglalayag sa lagay ng ating karagatan sa Northern Luzon at silangang bahagi ng Central at Southern Luzon at sa Visayas, katamtaman po ang lakas ng hangin mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan at katamtaman din naman ang alon na maaaring umabot hanggang 1.2 o mula 1.2 hanggang 2.5 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa ay mahina hanggang sa katamtaman ng hangin mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan na may taas naman ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Kaya po pinapayuhan ang ating mga mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat lalo na sa mga lugar na makararanas ng masamang panahon. GV News Express. At yan ang mga ka-vibes sa mga balitang dapat nyong malaman ngayong umaga. Ugaliing nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para kayo maging GV informed, GV aware, GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaaring balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang GV 99.9 FM. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express.